especially to you, ma'am. I am Ria Jean A. Evgentes, and now we are going to talk about the Philippines Autonomy Act of 1916, or also known as Jones Law. So, ano nga ba ang Jones Law? So, ang Jones Law, an act to declare the purpose of the people of the United States as to the future political status of the people of the Philippines Islands, and to provide a more autonomous government for those islands. Dahil sakop na tayo ng Estados Unidos o naging kolonya na tayo nila, so mainam na magkaroon ng isang kaayusang pamahalaang kolonyal kung saan ang mga Pilipino ay susunod doon sa kanilang mga batas na ipinatutupad. At ang Estados Unidos ay nagbigay ng mga directives kung ano ang gagawin ng mga Pilipino at kung ano ang mga dapat na gawin mga batas para sa kapakanan ng sakop ng kanilang kolonya. Lalong-lalo na sa mga Pilipino na kolonya, sila na ang may hawak ng ating bansa. Ang Philippines Autonomy Act of 1916, na kilala rin bilang Batas Jones, ay isang batas mula sa pamahalagang Amerikano na nagsasaad ng kanilang pagnanais na alisin ang kanilang pamumuno sa Pilipinas sa oras na magkaroon ng isang matatag na pamahalaan ang bansa. Ang batas na ito ay itinakda ni William at Kenson Jones, na kung saan sila pa rin ang Amerika pa rin ang iyong may hawak dito sa Pilipinas, at kung mga posisyon na mataas ay ibinigay doon sa mga Amerikano, na kung saan ipinangako dito sa batas na ito na kung matatag na pamahala ng bansa, saka na ito iiwan. Joint session ng Philippines Legislature na nabuo mula sa Batas Jones. Sinakop ng mayaman at mapangyarihang Estados Unidos ang Pilipinas. Ang pagkasakop sa Pilipinas ay nangangahulugan ng pagiging kolonya ng Estados Unidos upang mapamunuan ng may kaayusan. Kailangang magtatag ng isang pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Ang pamahalaang ito ay sa kontrol ng Pangulo ng Estados Unidos. Pinalitan ng Batas Jones ang Batas Pilipinas ng 1902. Nagsilbi rin bilang konstitusyon ng bansa ang batas na ito hanggang 1934. Sa pamamagitan ng Batas Jones, naihalal ang kauna-unahang pambansang lehislatura. Ayon sa pamahalaang Amerikano na noon ay pinamunuan ni Pangulong Theodore Roosevelt, isa sa pangunahing pagnanais ng Estados Unidos ay pagkalooban ang bansa ng mas malaking autonomiya sa pamagitan ng pagrereserba ng mga batas na sumasaklaw sa kasarinlan ng Pilipinas. So, autonomiya is so tayo na yung mamahala sa ating bansa. Gayunpaman, ang Batas Jones ay mahalaga pa rin sa interes ng mga Amerikano dahil nakasaad dito ang mga pribilehiyo na eksklusibo pa ring makapaloob sa mga Amerikano habang nagsisikap ang Pilipinas ng tuluyang magsasarili. Important provisions. Aside from a promise of independence, the Jones Law also provided for a government patterned after the United States. The government was to have three branches: the executive, the legislative, and the judicial. The executive branch was held by the Governor General, who was to be appointed by the President of the United States with the approval of the American Senate. The Vice Governor, also an American, was to be
appointed in the same manner as the Governor General. He was automatically the Secretary of Public Instruction. Assisting the Governor General was a cabinet composed of department secretaries who were responsible to him. The department secretaries were appointed by the Governor General with the approval of the Philippine Senate. The legislative power of the power to make law vested in the Philippines legislature. This was composed of two houses, the upper house of the Senate and the lower house of the House of Representatives. Members of both houses, except those representing the non-Christian tribes, were elected by qualified Filipino voters. The judicial power, on the other hand, was exercised by the Supreme Court and the lower courts of justice. The Supreme Court justices were appointed by the President of the United States with the approval of American. Gayunpaman, kumpara sa naunang Pilipinas ng 1902, ang Batas Jones ng 1916 ay ang unang batas na nagpahintulot sa halalan bilang paraan ng pagpili ng mga kasapi ng lehislatura ng Pilipinas. Binago rin sa pamagitan ng batas na ito ang pangalan ng mababang kapulungan bilang House of Representatives. Sa pagbuo ng pagre-reserba ng Batas Jones, naging kaakibat ng mga Amerikanong leader ang ilang Pilipinong mangbabatas, katulad ni Manuel L. Quezon na noon ay U.S. Commissioner to the House of Representatives. Ang final na bersyon ng Batas Jones ay naipasa noong Agosto 29, 1916. Sa kabila ng mga progresibong politikal na gawain na ito, ang mga Amerikano pa rin ang may hawak ng pinakamataas na posisyon sa bansa. So, nang dahil sa Batas Jones nang nagkaroon na ng halalan, may mga eleksyon na para sa pagpili ng mga kasapi ng lehislatura or legislative yung gumagawa ng mga batas. And dito lang nagtatapos ang aking report, and God bless.